kababayan, nung nalaman namin yung balita si Duterte ay dinitinan nila, nagpunta na kami kagad dito. So galing pa ako ng Alabang, nagpunta ako dumiretso kagad dito para lang magpakita ng suporta. Ngayon yung mga kababayan natin, na alam nyo naman kung ano yung nangyayari. Hindi na tayo kasama sa may ICC, pero ito ginigipit yung ating mahal na dating Pangulong Duterte. So ito yung panahon para lumabas tayo, ipakita natin yung suporta natin. Dahil pag hindi natin ginawa ito ngayon, sino pipigil sa kanila sa mga susunod na panahon kapag ginawa nila sa mga tao yan? Tama yan! Oo. So, pumunta kayo dito sa Villamor, ipakita ninyo na naninindigan tayo kung ano ang tama. So, sa tama lang tayo, mali ang ginagawa nila na diniditinin nila si PRRD, si Duterte. So, yung mga kasama natin ngayon, nandito, handa kami dito kahit na abutin kami ng ilang araw dito. Yung mga pulis, mga kasama natin sa gobyerno, mga classmate natin dyan, kilala nyo kung sino kayo. Baka ito na yung panahon para talagang mabago na. We stand up for something. Tama na! Sobra na! Tama. So, maraming salamat. Kung kailangan nyo lang ng mga suporta, nandito kami, hindi kami bayaran. Kaya namin suportahan yung mga grupo namin dito kung sino man. May mga negosyante rin kami. So wala kaming tinatanggap na pera sa gobyerno. Hindi kami ano yun, wala kaming akap o tupad. Ang gusto lang namin maayos yung lipunan. At sa nakikita natin ngayon, walang kaayusang nangyayari. Diba? Hindi nila pwedeng ganyanin yung dating Pangulo. Diba? So kung meron tayong kanya-kanyang we have our own sovereignty. So yung lokal na korte ang kailangan maglitis kung meron mang kaso. Hindi The Hague, hindi sa ICC. Diba? So yung mga vloggers natin diyan, maraming salamat sa inyo. Kasi syempre kayo yung nagiging boses habang ang mainstream media nakatikom ang bibig. So mga ordinaryong tao lang kami, nandito kami para suportahan si PRRD. Salamat. Marami nagtatanong. Ano po? Negosyante po ako. So may mga pinapatakbo akong mga dito sa may Metro Manila. Taga-Alabang po ako. So nung nakita ko yung balita, kusang loob, kusang sarili ko na nagpunta ako dito para ihayag yung sa loobin ko na eto ang tama. Hindi kasi pwedeng nasa likod lang tayo ng computer. Hindi kasi pwedeng nasa likod lang tayo ng cellphone sumusuporta kay Duterte. Kailangan lumabas tayo para makita ng kapulisan, ng mga government officials natin na ito talaga, totoong mga tao tayo, mga Pilipino na gusto ng tunay na pagbabago. So matagal din po ako sa ibang bansa. So nakita ko kung ano yung suporta ni Duterte sa mga kapwa natin doon. Ilang taon ang passport, sir? Ang panawagan ko sa kanila, kung alam nyo kung ano ang tama, pumunta kayo dito. Diba? Bilyon-bilyon na ang nawawala sa kaban ng bayan. Diba? Ngayon, yung bilyon-bilyong nawawala na yan, hindi matitigil yan kapag hindi tayo umaksyon. Kailangan protektahan natin yung nag-iisang simbolo ng oposisyon. Diba? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Grabe ang pagmamahal niya sa mga kababayan natin, sa mga Pilipino. Oh. Tapos ito ba ang tingnan nyo, ito ba ang isusukli ng gobyernong ito para kay Duterte? Diba? Ilang dekada ang dumating. Siya lang ang nagpalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan pa ng mga bayani. Oh, tapos ano ngayon? Diba? Oh. Anyway, yan lang po ang hinihiling ko sa inyo. Kailangan manindigan tayo. Kailangan ipakita natin ang mga suporta natin. Yung mga pulis na nandito, yung mga government officials na nandito, alam ko kung ano ang mga nasa sa loobin ninyo. Pero kailangan bitawan muna natin yung titulo natin, yung trabaho natin. Kailangan bilang Pilipino manindigan tayo. Salamat. Sir, isa na lang. Sa tingin ninyo, ano ho yung dahilan bakit ginagawa nila ito kay Pangulong Duterte, kay former President? Si Pangulong Duterte ang tumatayong oposisyon. Nakita nyo naman kung gaano kamahal ng sambayan ng Pilipino si Pangulong Duterte kahit saan siya magpunta. Alam natin na magiging resulta ng eleksyon kung hindi dadayain. Diba? So hindi natin kailangan tumanggap ng ayuda o ng kung ano pa man para malaman natin kung anong totoo. So isa lang ang dahilan dyan. Alam natin na gusto nilang kumapit sa kapangyarihan. Diba? So yung
yung nangyari na lang kay Vice President Sara Duterte, nakita nyo naman, di ba? Confidential funds. Oh, kung kailangan ng accountabilidad ng sambayan ng Pilipino sa confidential funds, lahat ng kongresista, oh, dapat maging accountable sila sa lahat ng pinamimigay nilang pera. Oh, bilyon-bilyon ang pinapalabas silang pera dyan. Asa na accountabilidad? May nagtatanong ba sa kanila? Sabay-sabay natin silang litisin. Oh, yun lang yun. Kasi sabi nga ni Congressman Juan dito sa Mindanao, ang 6 billion daw ng farm ay hindi accountable daw, hindi liquidation, hindi liquidate farm. Yung 125 million nililiquidate. Tsaka kailangan mabago yung sistema na liquidation by certification. Pag bumoto tayo, dun tayo sa mga nangangako na tatanggalin yung liquidation by certification na yan. Yan, Attorney Vic. Oo. Dahil isa lang ang ibig sabihin yan. Pag sinabi ng kongresista ninyo o ng senador ninyo na ang pera na-liquidate ayon sa kung anumang proyekto nila, ganun lang. Walang resibo, walang... Diba? Grabe, kinukuha yung pera ng sambayanan ng ganun-ganun lang. Anyway, ako umaapila sa inyo kasi hindi lang para sa akin to, para sa mga magiging anak natin to, para sa mga kinabukasan ng Pilipino po. 3 years pa ang upo Pangulong Bongbong Marcos. Tingin niyo po, sa 3 taon na pang-aasahan ng Pilipino. Sa 3 taon na yan, wala tayong dinais kundi kaayusan. Ngayon, itong kilos sa protesta na to, kailangan ipakita nila na patas kasi kung hindi, ano mangyayari sa atin? Oh, diba? Sa 3 taon na yan, malamang magpe-prepara sila para magpatuloy sila sa pangyarihan. Walang bayad! So kailangan natin paghandaan lahat yan. Kung mahal sila ng tao, bakit hindi? Tuloy nila. O kayo, ibabalik ko sa inyo ang tanong. Gusto nyo pa ba yung mga nangyayari dito? 80 anyos na dating Pangulo. Dinidetinin nila, ganyan ang ginagawa nila, abogado pa yan. Ikaw na hindi abogado, pag ikaw sinikil, anong gagawin mo? So, ganyan lang ang kailangan natin isipin. Huwag tayong magpa-influensya o magpabayan. Wala na! Bulok na! Galit si Madam. Maraming salamat. Kami nandito lang kami. Hanggang mamaya kami dito. Pakalat ninyo to para makakuha pa tayo ng mga kasama natin dito. Salamat. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Ayan mga kababayan, ay mga sulit po ito. And dumarami na nga po dito mga kababayan. Ayan. Ito. Mainit pa po, maya-maya pa. Katotohanan na walang kasinungalingan. Walang bayad to! Ayan, walang bayad! Wala! Walang bayad! Walang kasinungalingan! Ay, mga... Ito ako, galit na si Boto! Ano yung boss? Yan! Wala pa, maya-maya, dadami ito kasi mainit pa dito. Bangag! BBM 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 Bangag! Sino malakas doon? BBM, ibalik mo yung ginto! Nasaan yung pineta yung ginto? Wala na, tumakas na! Nasa Japan niya! Katotohanan lamang na! Ayan o! Nasa Japan niya! Pinapabalik na BBM! Ibalik mo yung 60 billion na pira ng PhilHealth, animal! Pinababalik nga sa inyo ng Korte Suprema. Hanggang ngayon hindi ka pinabalik mga Ang pagbabalita ay nasa katotohanan lamang! Hindi pa nakontento yung 23 tons na ginto! Ginagawang 29 tons na! Wow! Laban tayo ng patas! Dadami pa ito kabayan.
Oh, ano yun? Yung nag-fill in the blank. Oh. Yung nag-fill in the blank sa Bicam, sino? Sinong nag-fill in the blank? Si Marwin. Grabe. Ay, grabe. Si Madam, oh. Duterte! 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 Mga Bisaya! Yes! Mga Bisaya! Duterte talaga yapon! Oh, bangag-bangag. Oh, mga kababayan, darami pa ito. Walang balit po! Libre! Hato! Libre! Wala ho, wala. Lumipat na kami ka ni Bisaya! Grabe. Araw din kayo! Ito mga kababayan, mga pulis, dinagdagan ho, ay doble-doble na mga pulis dito. Tupi-tupi na po ang mga pulis dito, kabayan. No? Tumarami ho lalo, kabayan, ng mga pulis na idinideploy ho dito. Actually, kita nyo naman ho. Doon, kabayan, sa mismong gate ho, ng sa may gate 5, ay napakarami ho. Lalo ho doon ng mga pulis. Okay, so tingnan natin maya-maya. Ano pa yung mga susunod ho ng mga boss? Ano mo, i-share ko yung interview na yun doon sa mga Sige classmate po, ko. Tropang Bisaya po. Tropang Bisaya. Ayan. So, yes po, naka-live po yan ngayon, sir. Oo, siyempre. Inabot ako madaling araw. Ayan, kabayan, oh. Ang mga sila, sir. Talagang, sa ano, sa YouTube, sir. Sa YouTube, hindi yan. Hindi, sa YouTube, sir. Sa YouTube pa kami. Opo. Sa YouTube to, di ba? Opo. Actually, halos lahat dito sa YouTube. Ilan yung buzzer kayo? Wala kayong pakinabang? Ayan, gagalit, ah. Oh, puso. Saan yan? Ito po. Ito. Kami kayo mga buzzer! Buha ka ng ina nyo! Lumabas kayo ng tama! Ayan. Mapakan tayo ng mukha! Puso. Tropang Bisaya po. Dito po. Search nyo po muna. Ayan. Ito. Kami mga totoo! Tama ba yan? Ito po. Ayun. Pamasahin namin ito! Ayan, galit na si Madam, oh. Wala man ang tama! Ayan na. Tropang Bisaya. Ulit. Ay, tapos ulit. Hindi kami bangag! Tropang Bisaya. Ayan, oh. Hindi kami bangag! Yun, oh. Kami bangag! Hindi kami bangag! Ayan na. Kami bangag! Pero buong kami! Mga solid to, kabayan. Pero buong kami sa inyong gagawa! Yawa ka! Huwag ka. Ikaw, sigil mo si Tao Diha! Yawa! Gagalaiti si Madam, kabayan. Talagang, actually, ang daming pulis. Kaidor sa lipunan, walang mga utang na loob! Grabe. Presidente, nangingin mo na walang utang na loob si BBM! Walang utang na loob! Pati isang presidente, si Tatay Digong, na nagpa-debate kay former yung tatay niya! Sino ang gumawa? Siya lang! Walang utang na loob. Nagbiro lang si BP Sara! Nagalit kayo? Pwede naman talaga niya itapon sa West Philippine Sea, ulul! Kung gagawin ni BP Sara yun! Ayan. Marami na dito, kabayan, no? Salamat, thank you. Marami na dito makasama Kaya tayo. ginagawa niya, sinusunod Sa isa na pong tama. dumarating. Kayo, sumusunod kayo sa tama! Walang batas ngayon! Wala! Kahit kailan, walang batas! Walang sistema! Lahat! Martial law! News blackout! Buha ka ng ina nyo! News blackout! News blackout! Diktador! Diktador! Na kayo, ginapang ka namin sa kandidato, kaya kami ganito! Tangina mo! Kami ang BBM Sara! Nabugal kami! Kami ang BBM Sara! Kami! Alam mo yung lista? Ayan si Mama. Sara Duterte ako sa Quezon Up! Kami yun! Wala talaga yung laban! Basta Walang panahon utang na lang loob. natin. Namumuno! Tangina mo! Nagpakamatay kami! Gumastos kami! Ayok kayo! Wala kayong utang na loob! Wala kayong Mga kababayan,
Huwag niyong ibobohong ko! Huwag niyong ibobohong Mainit. ang lahat ng pumirma ng impeachment kay BP Sara! Nasa ang katarungan doon kung sino yung magandang nagsisilbi, kung sino yung tama, maayos at tahimik na lipunan. Ayaw nyo, utang ina nyo, doon kayo sa simenteryo lahat. Galit na galit talaga siya. O yung ano, mga media na bias. Utang ina nyo. Diyan lang tumahimik ang buhay natin sa 6 na taon. Na hindi yung mga anak natin nakikidnapin, marerape, mamamatay, hindi nanakawin yung bag mo, cellphone mo. Ngayon, baka yung katabi ko magdanakaw. Hoy! Hoy! Wala na tiwala! Nawala yung tiwala! Nawala yung tiwala ba? Nawala na yung tiwala ni Madam. Yan ang anak ni Duterte. Yes. Habang ginagalit nyo kami, gumaganda kami. Oh! Oh, fuck you. Grabe! Yan pa lang eh. Kung kayo ba, hindi kayo traidor? Kung kayo ba tapatang lumalaban ng maayos sa lipunan? Yan ba gagawin nyo sa amin? Hindi kami lalaban. Wala kami mga armalite. Wala kami barel. Ang tanging dala-dala lang namin ay ang paninindigan namin sa buhay. Na hindi namin kaya magpabayad kahit kailanman. Tama! Tama! Kung kami magbabaril kami, tingnan ko kung manalo kayo, mga buwakan ng ina nyo. Hi! Puso! Oh, may init dito kabayan and may mga dumarating oh. May dumarating oh dito. Isa-isa oh. Wala eh, manggagamit kasi si Aimee. Si Aimee talaga lahat dito eh. Nandun si Tore, nagpapalamig sa loob. Nasa loob lang. Pero yung mga tao niya. Birthday niya ngayon, yan ang celebration. Birthday ni Diwata ngayon. Nandun, naka-aircon. Diwata, kung anong, Yung mga tao niya, nandito na sa araw. kung anong kapal ang labi mo, siyang kapal ang mukha mo! Ano ba yan, Diwata Pares? Papasakit yung Duterte, itong kaso mo. So yan, and yun nga kabayan, wala pa man dito. Kaya sa birthday niya! Wala pa dito si BP. So tingnan natin kung ano yung mga susunod na ayan. Yung umiinit to ang eksena dito mga kababayan. Kaya abangan ninyo ang mga susunod na mga kaganapan.